Welcome to my channel. Today I will share to you very important matters pertaining to our health. Health is wealth. Ito lamang ang tanging bagay na hindi maaaring nakawin sa atin ni numan. Please bear with me until then so that you will be enlightened about our subject matter. This is very important lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mga tumatanda, matatanda, lalong-lalo na sa mga senior citizens. Hindi lang sa mga matatanda, pati na rin sa mga anak at sa mga apo na kalimitang gabay ng ating matatanda sa araw-araw ng pamumuhay. Disclaimers mga guys, hindi po ako isang medical practitioners. Ang mga datos na ibabagi ko sa inyo ay ayon sa aking mga pananaliksik at reliable naman po ang mga sources at ayon na rin sa aking mga karanasan. Siguro nag-iisip kayo kung bakit ito ang napili kong subject matter or niche. Ito'y dahil sa aking mga naranasan. Ang iba'y during the time of pandemic. And it is very hard to bear in such condition. I'll just like you to have some knowledge on such condition so that when you experience such condition, ay alam nyo ang dapat gawin. Huwag naman po sana. Ako naman po ay isang college graduate, Bachelor of Science Civil Engineering, at ang mga video ko ay tama at interesante at maasahan nyo naman po. So please watch this video. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ukol sa kung paano gamitin ang blood pressure instrument. Alin po ba ang mas reliable? Ang manual po ba? O ang digital blood pressure instrument? Kalimitan po, ito ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga matatanda na kailangang i-monitor ang blood pressure and taking up maintenance drug. Pero sino po ba ang dapat magsagawa ng blood pressure? Kailangan pa po bang pumunta sa klinik araw-araw o sa mga nurses? O kailangan pa magbayad sa home services sa mga taong may kaalaman sa medical? Paano kung nahirapan na maglakad ang mga pasyente? At kung meron naman tayong magagamit, manual man o digital, which do you prefer? Here, I will explain to you the difference between the digital and manual blood pressure instrument. Sphygmomanometer ay isang panukat sa presyo ng dugo na binubuo ng dalawang bahagi. Una, ang punyos o cuff na binibintog upang limitahan ang daloy ng dugo at ang isang manometer, mechanical man o elektroniko. Ginagamit ito kasabay ng stethoscopyo. Ang sphygmomanometro ay nagsimula sa salitang sphygmomanometro, Espanyol na salita na nagmula sa Griegong spainos or pulso, kasama ang salitang pangangham na manometro, panukat ng presyon. Naimbento noong 1881 ni Dr. Samuel Siegfried Karl Ritter von Wasch ng Austria. Nakakita na ba kayo ng iba't ibang uri ng blood pressure equipment, maaring manual man o automatiko, na maaaring gamitin sa bahay at sa mga medical na ospital o clinic? Ngunit, paano makakatiyak na ang mga ito ay maaasahan at may eksaktong pagsukat ng ating blood pressure? Paano malalaman ang blood pressure gamit ang mga device na ito para makuha ang magandang resulta? Alin ba ang mas accurate? Ang manual ba o digital? Iba't ibang blood pressure equipment ang magagamit sa merkado dahil karamihan ay portable, digital at automatic. Mga uri at paggamit ng iba't ibang blood pressure equipment. Unang-una, ang mercury sphygmomanometer.
at ang aneroid sphygmomanometer. Ang mercury sphygmomanometer, ito ay mayroong inflatable cap at valve tubing at gauge kung saan may mercury. Inilalagay ito sa isang flat surface at ang gauge ay may tuwid na posisyon. Ang cup ay ibinabalot sa braso habang ang pagsukat ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpisil sa inflatable valve. Ngunit dahil sa panganib ng mercury exposure, ngayon ito ay inalis na. Ang aneroid sphygmomanometer, tulad ng mercury sphygmomanometer, ang pagkakaiba lang ay ang gauge. Ang mga aneroid sphygmomanometer ay hindi na gumagamit ng mercury sa halip ay dial gauge. May iba't ibang rate ng error sa mga clinical setting pero ito ay maasahan pa rin. Meron po tayong blood pressure equipment para self-monitoring sa bahay. Dahil sa panganib ng mercury, ang mga electronic device ang ipinalit. Ito ay magagamit ng tao dahil ito ay portable at madaling gamitin. Unang-una, meron po tayong wrist monitor equipment. Ang pangalawa ay ang laging ginagamit na digital automatic blood pressure monitoring devices. Wrist monitor device. Ang digital monitoring device na ito ay maaaring magbigay ng tumpak na resulta. Sensitibo ang posisyon ng digital monitoring device na ito dahil sa hydrostatic effect. Digital automatic blood pressure monitor. Iba't iba ang ganitong uri ng device, ngunit karaniwan ay may inflatable cup at monitor. May dalawa itong cup variation, isang wristband or armband. Matapos na ibalot ang cuff sa iyong braso, bahagyang mag-bend ang pataas. May buton na pipindutin para mag-inflate ang cuff at automatic ang pagbabasa nito. Ang bentahe sa paggamit ng digital at automatic blood pressure equipment sa bahay ay pwede itong ulit-ulitin sa oras na gusto mo at pwedeng dalhin kahit saan. Madaling gamitin ang digital blood pressure, hindi tulad ng manual device na kailangang pakinggan ang tunog ng coroscope, ang tapping na tunog na naririnig habang dahan-dahang nawawalan ng hangin ang cuff. Magpahinga sa loob ng 30 minuto bago mag-BP. Huwag gumawa ng anumang pisikal na gawain, manigarilyo o uminom ng inuming may sangkap na kape at umihi muna kung kailangan. At huli 5 minuto bago mag-BP, maupo lamang. Gawin ang tamang posisyon. Maupo nang nakatuwid ang likod. Sumandal sa upuan, gumamit ng pantay na upuan at tiyaking nakalapat ang mga paa sa sahig. Suotin ng wasto ang cuff. Ilagay ang braso sa pantay, matibay na bagay tulad ng lamesa. Tiyakin ang itaas na bahagi ng braso ay kasing level ng puso. Sikipan ang cuff sa braso na walang damit. Hindi ito dapat masyadong masikip, ngunit hindi masyadong maluwag. Dapat ay pwedeng makapasok ang dalawang daliri sa itaas ng dulo ng cuff. Gayon din, ang baba ng cup ay dapat 10 pulgada sa itaas mula siko at ang tube ay dapat nakalagay ng direkta sa gitnang bahagi ng harap ng braso. Ito po ay kung paano gamitin ang digital blood pressure instrument. Kailangan po 1 pulgada mula sa siko. Kailangan naman po hindi maluwag at hindi rin naman masikip. At kailangan pwede maipasok ang dalawang daliri sa loob ng cuff. At pwede mo nang pindutin ang power on para mag-inflate ang cuff. Ito po ay isang example ng digital blood pressure instrument. Ito po ay pwedeng lagyan po ng battery. At pwede rin pong gumamit ng charger ng cellphone.
Yung gitnang button po, yun po ang power on. Paano nga babasahin ang blood pressure monitor? Sa pagbabasa ng blood pressure monitor, ang numero ay laging fractional tulad ng systolic value sa itaas at diastolic value sa baba. Halimbawa, 109/64. Ibig sabihin, systolic blood pressure na 109 at diastolic blood pressure na 64. Kung ang systolic blood pressure numero po sa taas ay mas mataas na 180 mmHg o kung may mas mataas kaysa normal na blood pressure at nakararanas ng mga sintomas tulad ng pagsakit ng ulo, panlalabo ng paningin, pagsusuka, pagduduwal o pagkawala ng malay, pumunta agad sa ospital. Here is the classification and prevalence of elevated blood pressure. Karamihan sa matatanda, ang normal na systolic blood pressure is between 90 mmHg and 120 mmHg, and diastolic pressure of between 60 mmHg and 80 mmHg. Numbers above the ideal range can indicate an issue that your heart is struggling to pump blood to the rest of your body, and a lower range can indicate an issue with lower blood pressure. Systolic blood pressure is the top number and refers to the amount of pressure experienced in the arteries while the heart is beating. During heartbeat, the heart pushes blood out into the arteries. Systolic pressure is the measure of this pressure within the arteries while the heart beats. This phase known as systolic is the point at which the blood pressure is the highest, while diastolic blood pressure is the bottom numbers and refers to the amount of pressure in the arteries which the heart is resting in between heartbeats. It is measure of the pressure inside the arteries when the heart rests between beats. Which do you prefer, manual or digital? Ang manual ay less percent error depende sa gagamit na kailangan may kaalaman sa medical practices. At ito po ay exact or reliable. Ang digital naman po ay mas convenient gamitin kahit na wala kang kaalaman sa medical at kahit saan pwede mong dalhin. Ang percent error naman po ay kung mahina na ang battery, pero nowadays where marami nang may mga cellphone ngayon at ang charger nito ay pwedeng i-connecta o gamitin. So, nasa inyo na po. Which do you prefer? Manual or digital? Hanggang dito na lang muna mga guys. Please watch another episode of my videos. And shout out to all my subscriber. Thank you for subscribing to my channel. Shout out to all my Facebook friends, Instagram, Telegram, WhatsApp, and Twitter. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel so that I can share a lot more. And thank you for watching my videos. And if you are new to my channel, kindly click the subscribe button and hit the notification bell so that you are updated to my next video. Thank you for watching and God bless us all.